O sabi niya, Pamilya Marcos, walang dapat tanawin na utang na loob sa pagpapalibing kay Marcos Sr. Tama naman. Wala naman talaga silang tatanawing utang na loob dahil wala naman silang mga utang na loob. O ito ha, PRD ha. Wala daw dapat tanawin na utang na loob ang mga Marcos sa kanyang pagpapalibing. Kasi ginawa naman ni PRD yun, hindi naman talaga para sa mga Marcos. Ginawa ni PRD yun para sa bayan. Para sana maghilom ang bayan. Pero hindi, putang ina, lalo silang yumabang. Pakinggan. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi na walang utang na loob na dapat tanawin sa kanya ang pamilya Marcos. Kaugnay ng pagpapalibing sa mga labi ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ngayong nagkakalabuan na ang samahan ng dalawang pamilya. Nagiging usap-usapan sa social media ang kawalan umano ng utang na loob ng mga Marcos sa dating Pangulo. Sa panayam kahapon ng media, sa pagbisita nito sa puntod ng kanyang mga magulang sa Davao City, sinabi ni Duterte na ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Wala akong utang na loob sa kanila. Wala silang utang na loob sa akin. Hindi utangan ng loob ito. Hindi kami magkilala, hindi kami magpinsan. Hindi ako naniningin. Ito kasi ang maganda kay Duterte. Hindi sila katulad nila Marcos na mabilang. Ito sila Marcos kasi masyado silang mabilang sa mga nagawa nila sa bayan. Na kasi yung tatay namin ganito, utang na loob nyo sa tatay namin yung 13 month. Utang na loob nyo sa tatay namin yung MRT. Utang na loob nyo sa tatay namin yung EDSA. Utang na loob nyo sa tatay namin. Ganyan yung mga loyalistang tanga. Huwag kayong dadaan sa NLEX, ha? Huwag kayong dadaan sa NLEX. Huwag kayong magpapagamot sa heart center. Kala mo sila may ari. Masyadong matuusin yung mga vlogger nila. Matuusin yung mga followers nila. Pero putang ina, pero naman ang bayan yan. Trabaho naman ng tatay niya talaga yun. Diba? Bakit? Si PRD, sinabi ba niya sa inyo na, hoy, mga Pilipino, nung panahon ko, naubos yung mga ganito. Nung panahon ko, naubos yung ganyan. Nung panahon ko, marami akong nagawang ganito, marami akong nagawang ganyan. Meron ba kayo narinig kay PRD na gano'n? Wala. Bakit? Kasi nga, tumakbo siya ng presidente, hindi para maghari sa Pilipinas. Tumakbo siya sa presidente para maging alipin nating lahat. Alipin. Kaya kayong mga sabi nga ni Bright Nari, akala mo pera nyo ginamit. Oo, akala nyo pera ng mga Marcos yung ginamit nila sa EDSA? Sa NLEX, pera nila yung ginamit dyan sa mga PICC? PICC ba yun? Akala mo pati yung mga infrastruktura na nagawa nila nung panahon, akala mo utang na loob. Gago, hindi namin utang na loob sa tatay niyo yun. Dapat lang ginawa ng tatay niyo. Sa tagal ba naman yan nanungkulan? Sa dami ba naman ng perang dumaan sa mga palad nila? Utang ina, buwis natin. Natural, dapat talaga pinaganda niyo Pilipinas. Yun naman ang trabaho ng presidente. Kaya ito si Bongbong, parang kumakaasta ngayon, kala mo siya may ari ng Pilipinas dahil daw sa tatay niya gumanda Pilipinas. So dito mo makikita si Duterte na talagang hindi to matuusin na tao kahit na tangin na ninyo, makuha lang kayo sa tingin. Kahit na pa sabihin ninyo, may utang na loob kayo sa amin. Pero ako, hindi ko na yun, hindi ko na iniisip yun kasi hindi ko yung ginawa para sa inyo. Mga kupal, ginawa ko yun para sa bayan. Pero apektado kayo ron. May magandang naidulot sa inyo yung ginawa ko para sa bayan. Ano ba naman? Ibalik nyo man lang yung respeto. Kahit respeto na lang. Hindi naman kami nagpapabayad. Hindi naman kami humihingi ng sa inyo. Hindi naman kami humihingi ng simpatya sa inyo. Gusto lang namin, ibalik nyo lang ng respeto. Yung respetong binigay ko sa inyong mga hayop kayo. Sabi may napuntahan nga ako, isang live kako. Magbigay ng mga nagawa si BBM. Sabi niya madami daw mga tulay, mga building, mga lupa at marami pang iba. Putang ina yan. Tanga, di ba? Trabaho lang ako. Muli ring ipinagtanggol ng dating Pangulo ang war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon kasunod ng mga batikos sa naging pahayag niya sa pagdinig sa Senado. Hindi aniya dapat ang mga napatay ng drug suspects lamang ang dapat pagtuunan ng pansin
sa naturang kampanya kontra illegal na droga. Ang mahirap dito, mga ganitong human rights, tinitignan ninyo yung patay na tao dyan, sabihin mo biktima ng ano, paano yung mga polis ko, mga sundalo ko? Ayan, nakalibing rin dito. Tama, oh. Yan bang hayop na si HR, yan bang mga dalawang EBAC, si Lila de Lima, yan si Chel Jokno, gumawa ba sila ng findings kung ilang pulis ang namatay? Gumawa ba sila ng pag-aaral kung ilang mga sundalo yung pinatay ng mga NPA? Gumawa ba sila ng datos kung ilang mga kabataan ang nirecruit ng mga komunista? At ilan na mga barangay ang sinunog nila, ilan na mga equipment, backhoes, mga cell towers ang inubos nila? Meron ba? Wala. Pagdating kay Duterte, kompleto sila ng report. Pero pagdating doon sa mga datos ng apektado sila, wala silang masabi. Paano yan? Paano yung mga sibilyan? At paano yung mga pamilya dito sa Pilipinas na nasira ang buhay nila dahil sa droga? Sakaling imbitahan siya ng Kamara sa hiwalay na pagdinig, dedepende na raw sa kanyang kalusugan kung makadadalo siya. Pero sapat na umano ang mga nasabi niya sa pagdinig sa Senado para malinawan ng issue. Ganito yun. Hindi naman ako nagpapasuplado. Pero yung testimony ko sa Senate, natanong naman na lang lahat. Yun na yung that will be the meat, yung substance ng testimony ko. Sinabi pa nito na hindi nagbabago ang kanyang posisyon pagdating sa problema ng bansa sa iligal na droga. Kaya sakaling makabalik siya bilang mayor ng Davao City, ito ang masasabi niya sa mga sangkot sa iligal na droga. Kung ako maging mayor ulit, pakiusap lang o talagang galing sa loob ang lumayo na lang kayo ng Davao. At hayaan ninyo ang mga taga Davao na magsikap, walang gulo, walang nire-rape. O mga bossing ha, o sa mga taga Davao, putangin niyo matitigas pa ang mga ulo niyo ha. Yung mga kriminal ngayon sa Davao, baka naman pwede. Magiging mayor ako. Sigurado ako na magiging mayor ako. At pag naging mayor ako, hahantingin ko kayo lahat ha. Hindi pa ako nananalo ha. Sinasabi ko na to sa inyo. Oo, magsilayas na kayo kasi nga pagpapapatayin ko kayo lahat. Oo, maniwala kayo. Maniwala kayo. Kahit sa ayaw at sa gusto nyo, uubusin ko ang mga lahi nyo. O ngayon, kung sinabi ko na to, hindi ka pa rin umalis at pinatay ka talaga or namatay ka dahil sa katarantaduhang ginagawa mo sa buhay mo, sisisihin mo ba si Duterte? Putay na bago pa siya umupo, bago pa siya magkaroon ng kapangyarihan, sinasabi niya na sa inyo na magiging madugo, na pagpapapatayin ko kayo lahat pagka lumabang kayo sa amin. Pag nagtitigas-tigas ang mga ulo ninyo, pinahinto namin kayo, tapos ayaw ninyo, magkakamatayan tayo. Nung nangangampanya si PRRD noong 2016, anong sinabi niya? Same. Hindi pa siya nananalo, pinapangako niya na to sa tao. Binoto pa rin natin siya. Tapos ngayon, galit na galit tayo sa kanya. Ayan na, mayor siya. Si HR, Congress, makinig na kayo. Ngayon pa lang, sinasabi niya na uubusin niya yan. Tain na, kayo mga congressman, pumunta na kayo sa Davao, yung mga kamag-anak ninyong mga kawatan, itago nyo na, ialis nyo na ng Davao dahil sigurado ako, mapupuno na naman ang mga kulungan pati ang sementeryo dyan. Diba, sinasabi ko na ngayon ha, sinasabi na ni PRD ngayon, wag na matigas ulo nyo. Magsilayas na kayo, ngayon pa lang, baka naman, PRD, ang dami na namang mga extrajudicial killing sa Davao. Tangina, sinabi ko na nga, di ba? Hindi pa ako nananalo. Umalis na kayo dahil pag nanalo ako, uubusin ko kayo. Ba't pa kayo nagre-reklamo? Walang droga, walang perang masayang, kulang na gumagasto. Huwag na ninyo bigyan ng problema ang
taga Davao. Kasi dito ako lumaki, dito na ako mamamatay. Marisol Montaño, Ayan na, kaya mga taga Davao. O lalo na yung mga kawatan, mga kriminal, mga adik, mga manggagahasa, lalo na yung mga lalong-lalo na yung mga buwisit na mga NPA, terorista, komunista. O meron pa kayong ilang buwan, December, January, buong November, December, January, February, March, April, May. April. 6 na buwan. May 6 months pa kayo para maghanap ng ibang lugar kung saan ninyo gagawin yung mga illegal na mga aktibidades nyo.